Naku sir, ayos lang po ako. Komportable naman po ako sa sofa eh. Kasya naman po siguro ako, nakangiti kong sagot kay Sir Kenneth. Matiim ako nitong tinitigan na para bang inaarok nito pati ang pagkatao ko. Heto na naman ang pakiramdam ko na parang humihilab ang tiyan ko kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Naiilang din ako sa mga titig niya. Ewan ko ba, simula ng halos araw naming pagsasama sumasabay naman ang pag-usbong na kakaibang pakiramdam sa tuwing tinititigan niya ako ng ganito. Para akong nakakaramdam ng nerbiyos na ewan na una kong naramdaman kay Sir Kenneth sa tanang buhay ko. I insist. Sa kasino ba ang amo sa ating dalawa? Ang gusto ko ang sundin mo. Bakit ba ang hirap mong pasunurin? Bakas na naman ang inis sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi habang dahan na naglakad patungo sa kabilang bahagi ng kama. Inayos ang unan na gagamitin ko at kiming na upo. Tama naman siya kung tutuusin, malaki talaga ang kama. Halos doble ng laki ng kama nito sa second floor. Kasya nga ang halos 7 katao eh. Iyong sapi nito, alam kong pinasadya pa nila madam eh. Kung tatabi ako sa kanya, malabo pa sa sikat ng araw na magkasagian kami kaya wala naman siguro akong dapat na ipag-aalala diba? Saka, mabait naman si Sir Kenneth. Mukhang hindi naman din siya manyakis. Sa isiping iyon parang gusto kong kutusan ang sarili ko. Kung saan-saan na kasi nakakarating ang imagination ko. Ako lang din ang nagpafirap ng sitwasyon, gayong alam ko naman na malabong pumatol sa kagaya ko si Sir Kenneth. Ang mga type ni Sir Kenneth na babae ay iyong kagaya ni Vina. Matangkad, mistisa at payat. Hindi kagaya ko na hindi nang ganoon katangkaran, hindi din ganoon kaputi at walang special sa hitsura ko. Kung nakakatayo lang siguro itong si Sir Kenneth, feeling ko nga hanggang balikat niya lang ako. Magmimistula akong unano kung sakaling magkasama kami. Unlike ni Vina na pang-model ang tindig at feeling ko mahal pa rin siya ni Sir Kenneth kasi tuwing tinitigan ko itong amo ko, kita ko pa rin sa mga mata niya ang lungkot. Sa isiping iyon malungkot akong napabuntong hininga. Muli kong na-realized ang mga naiisip ko ngayon. Bakit ba kailangan kong i-compare ang sarili ko kay Vina? Mahal ko na ba siya? Mahal na ba ang amo ko? Sa isiping iyon wala sa sariling napahiga ako ng kama. Hindi ko na muliing tiningnan si Sir Kenneth. Tahimik na din kasi ito kaya feeling ko ayaw niya din ako makausap. Sa bagay, sa ilang linggo kong pinagsisilbihan siya, amo at katulong ang turingan namin. Siya ang amo at ako ang katulong niya kaya kung ano man ang feelings ang unti-unting umuusbong sa puso ko ngayon, hindi ko dapat i-entertain dahil hindi talaga kami bagay at malabong magustuhan niya ang kagaya ko. Naging mailap ang antok sa akin ang gabing ito. Hindi ako makatulog kahit na anong pilit ko. Sa bagay, sino ba naman ang nakakatulog gayong sa kauna-unahang pagkakataon, may katabi akong lalaki sa isang malambot na kama and worst amo ko pa. Isang masungit pero ubod ng gwapong lalaki. Wala sa sariling napatagilid ako ng higa paharap kay Sir Kenneth. Kaagad na sumalubong sa mga mata ko ang payapa nitong mukha. Mukhang tulog na siya dahil naririnig ko na din ang mahina nitong paghilik. Haste, buti pa siya. Nakatulog na habang ako, tiyak na bangag na naman ito bukas dahil sa puyat, mahina ko pang sambit habang titig na titig sa mukha ni Sir Kenneth. Kung wala lang siguro itong balbas, lalo talaga. Sigurong lulutang ang taglay nitong gwapuhan. Matangos ang ilong at mas mahaba pa yata kumpara sa akin ang pilik mata niya. Kung pareho lang kami ng estado ng buhay, ang sarap siguro nitong mahalin. Wala sa sariling napabangon ako ng kama at napasabunot sa sarili kong buhok. Feeling ko nababaliw na ako dahil pinagpapantasyahan ko na ang amo ko. Para na akong tanga. Haste! Dahil hindi ako makatulog, bumaba na lang ako ng kama at pumasok sa loob ng banyo. Para akong tanga na tinitigan ang sarili kong reflection sa salamin. Nagumpisa nang mamula ang mga mata ko dahil oras na ng gabi gising pa rin ako. Umihi lang ako, naghugas ng kamay at muling lumabas ng banyo. Mahinang hilik ni Sir Kenneth ang naririnig ko sa buong paligid kaya kaagad kong kinuha ang unan at comforter ko sa pwesto ko kanina. Pumwesto ako ng sofa at kaagad na nahiga. Nagtalukbong na din ako ng comforter at hindi nagtagal, nakatulog na din ako. Nagising ako kinaumagahan sa galit na boses mula kay Sir Kenneth. Naramdaman ko ang pagbagsak ko sa carpet na sahig dahil sa matinding gulat.
What are you doing? Bakit nasa sofa ka? Ani nito. Dahan-dahan naman akong naupo sabay sulyap sa orasan. 5:00 pa lang ng madaling araw at nag-iingay na siya. Sir, hindi po kasi ako makatulog kaya nag-transfer na muna ako kagabi dito sa sofa, paliwanag ko sa kanya. Napansin ko na nakaupo na ito ng kama, kaya dali-dali akong tumayo at nilapitan siya. Maaga pa po. Gagamit po ba kayo ng banyo? Tanong ko sa kanya. Sanay na ako sa pasigaw-sigaw nito minsan kaya hindi ko na dinamdam. Hindi ka ba nasaktan? Tanong nito sa akin na labis kong ipinagtaka. Ibang salita kasi ang lumabas sa bibig niya imbes na sagutin ang tanong ko kaya hindi ko din gets. Po, nagtataka kong tanong. Sabi ko, hindi ka ba nasaktan sa pagkakalaglag mo sa sofa? Tanong nito. Hindi ko naman maiwasan na mapakagat sa sarili kong labi. All of the sudden bigla kasi itong naging concern sa akin. Nasaktan nga ba ako sa pagkakalaglag ko ng sofa kanina? Parang hindi naman. Carpet ang binagsakan ko't saka mababa lang naman kaya hindi masakit. Pero bakit kaya biglang naging concern sa akin itong amo ko? Ano kaya ang nakain ito at bigla na lang naging mabait? Baka naman maganda lang ang gising niya. Kung ano man ang reason niya, bahala na nga siya. Basta ako, kailangan kong gawin ang best ko para mapagsilbihan ko siya ng maayos. Aayos lang po ako, sir. Hindi po masakit, sagot ko sa kanya habang hinihintay ko kung ano ang gusto niyang iutos sa akin. Maaga pa at gusto ko pang matulog. 7 in the morning talaga ang palaging gising nito pero mukhang napaaga yata ngayon. Baka naman nanibago din sa kwarto niya. Mabuti naman kung ganoon. Tulungan mo ako, gusto kong banyo muna, sagot naman ito sa akin. Kaagad naman akong tumalima. Inilapit ko ang kanyang wheelchair sa kanyang kama at tinulangan itong makatransfer. Kung noong una ay naiilang pa ako sa paghawak sa kanya, hanggang ngayon naiilang pa rin naman ako. Walang ipinagbago. Lalo na kapag dumadampi sa balat ko ang kamay nitong si Sir Kenneth. Minsan kasi sa baiwang ko siya humahawak Nang maayos ko na itong naipwesto sa kanyang wheelchair, ako na din ang nagtulak sa kanya papasok ng banyo. Alam na alam ko na kung ano ang gagawin nito sa umaga. Toothbrush at ako ang maglalagay ng toothpaste bago ko iabot sa kanya. Tapos maghihilamos din ito at pagkatapos noon lalabas muna ako para hayaan siyang gumamit ng toilet bowl. High-tech naman ang toilet bowl niya at kaya niya na din. Hindi ko din carry na makitang wala siyang salawal kung sakali. Baka kasi makita ko na naman ang hindi dapat makita. Maliban sa suot niyang boxer shorts, sanay na akong nakikita siyang ako din kasi ang nagpapalit ng damit niya, kaya naman wala ng problema. Pero tulad ng nabangit ko na, nakakaramdam pa rin ako ng pagkailang. Lalo na at minsan nahuhuli ko ito nakakaiba kong tumitig. Parang may gusto ipahiwatig. Pagkatapos nito, ihatid mo na muna ako ng garden. Dalhan mo lang ako ng kape at pwede ka na munang bumalik sa pagtulog kung gusto mo. Narinig kong wika nito habang naghihilamos siya. Tango lang ang naging tugon ko. Nakabantay ako sa kanya habang hawak ko ang malinis na puting towel na gagamitin niya mamaya para punasan ang mukha niya. Ella, hindi ka ba nahihinrapan sa pag-aalaga sa akin? Narinig na namang tanong niya. Hindi ko tuloy alam kung ingiti or seseyoso ba ako. Kakaiba kasi talaga ngayong umaga itong si Sir Kenneth. Kakaiba din ang mga tanong niya. Sanay na po ako, sir, sagot. Napansin ko pa ang pagtaas ng kilay nito at sa pamamagitan ng refleksyon ng salamin, napansin kong nakatitig ito sa akin. So, ibig sabihin, mahirap akong alagaan at nasanay ka na lang, sagot nito. Kaagad naman akong umiling. Ikaw po ang nagsabi niyan, Sir Kenneth, kaya walang samaan ng loob, sagot ko sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon nakita ko itong umiti. Yes, nakangiti nga siya habang nakaharap sa salamin. Shocks, ang gwapo niya pala kahit balbas sarado siya. Sana, wala na lang ang balbas na iyan para makita ko din ang kissable lips niya. Heist? At hindi lang naman ang isasagot mo pero ang dami mong pasakalye. Ilang taon ka na nga ulit, natatawa na nitong wika. Para naman akong biglang napatanga habang nakatitig sa kanya. Para kasi talagang may nabago kay Sir Kenneth ngayong umaga Nagagawa na din itong tumawa na hindi niya naman ginagawa dati. Palagi kaya itong nakasimangot sa akin noon. Ella, ano na? Tulala ka na dyan, napakurap pa ako nang makailanga ulit nang marinig ko ang boses nito.
Sa pagkakataon na ito, nagawa niya ng humarap sa akin kahit nakaupo pa rin siya sa wheelchair. Bakit pulang-pula ang mukha mo? May masakit ba sa iyo? Tanong na naman ito sa akin. Nakailang tanong na ba siya at ano-anong tanong ba iyon at nang masagot ko na? Saka, bakit ganito, bakit nag-iinit ang pisngi ko? Wala po sir. Nakakagulat po kasi ang kadaldalan niyo ngayong umaga. Hindi po ako sanay, nahihiya kong sagot sa kanya. Ano ba self? Bakit ako nagkakaganito? Ang aga-aga. Para akong sira na kinikilig sa harap ni crush. Teka lang, may garter ba itong panty ko? Para kasing malalaglag na echar. Kung ano-ano ang naiisip ko at parang gusto ko ng kaltukan itong sarili ko eh. Para akong tanga na ewan, heist. Talaga lang ha? Siguro nasusungitan ka sa akin noon no? Well, pasensya ka na Ella ha? Pero teka, hindi mo pa pala sinasagot ang tanong ko, ilang taon ka na ba ulit? Tanong nito. 18 po. 18 years old na po ako sir, kaagad kong sagot sa kanya. Nga pala, iyon ang parang narinig kong tanong mula sa kanya kanina pa. Good, ibig lang sabihin nito, hindi ako makakasuhan ng child abuse kung nagkataon, sagot nito na kaagad kong ipinagtaka. Hindi ko na naman gets ang ibig niyang sabihin. Ano po ang ibig niyong sabihin sir? Saka, bakit po kayo makakasuhan, nagtataka kong tanong. Muli itong tumawa na siyang muli ko namang ikinatanga sa harap niya. Sir, ayaw niyo po ba talaga na ahitin iyang balbas mo? Kung gusto niyo po ako ang gagawa. Wala sa sarili kong bigkas. Huli na nang ma-realize ko kung ano ang sinabi ko ngayon lang. Narinig na ni Sir Kenneth at bigla na namang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kung kanina tumatawa ito, ngayon naman ay seryoso na ang kanyang mukha habang nakatitig sa akin. Sabi ko na, ang pagiging pakialamera ay wala talagang magandang maidulot. Naku! Sorry po sir. Hindi ko po sinasadya. Sadyang madaldal lang po ako minsan, kaya hindi ko napigil ang sarili ko na sambitin ang katagang dinidikta ng isipan ko na hindi ko masyadong pinag-iisapan. Hilaw ang ngiting wika ko. Ewan kung nainintindihan niya ang sinsabi ko pero iyon na iyon. Ano ba naman? Pati balbas gusto ko pang pakialaman. Nasa mood pa naman sana si Sir Kenneth kanina pero sinira ko lang. Bakit ba itong bunganga ko hindi mapigilan minsan? Nauunang kumuda bago ma-realize ng isipan kung tama ba or mali ang nasabi ko. Heist? Well, kale not. Marunong ka bang mag-ahit? Kaya mo ba? Tanong nito. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Ako? Bakit ako? Balbas nyo naman iyan. Kaya nyo nga po mag-toothbrush at maghilamos ng kayo lang tapos pag-ahit hindi nyo po kaya. Hindi ko na naman mapigil ang sagot. Muli akong napakagat ng aking labi nang maramdaman ko na halos nagre-regudon na ang puso ko sa sobrang pagkabog. Ano ba naman, bakit habang tumatagal, feeling ko lumalala itong nararamdaman ko? Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Nasobrahan ba ako sa 3-in-1 na kape na paborito kong inumin tuwing umaga? Masarap naman kasi kaya hindi ko pwedeng tigilan. Isa pa, libre at wanto sawa at buhay na buhay ang dugo ko kapag nakakainom ako noon. Ikaw ang nag-suggest kaya ikaw ang gumawa. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako masusugatan kung hindi lagot ka sa akin, sagot nito na maihalong pagbabanta sa boses niya. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Ito na talaga ang resulta ng pagiging pakialamera eh. Hindi porket maayos ang mood ni Sir Kenneth, pwede na akong magpapakampante. Moody pa naman ito at baka masigawan na naman ako kapag hindi niya magustuhan ang gagawin kong pag-ahit sa kanya. What are you waiting for? Umpisahan mo na para maaga tayong matapos, muling bigkas nito. Bantulot naman akong pumunta sa kabinet at binuksan iyon. Maghahanap ako ng gilete or ano pa man na pwedeng gamitin pang tangal ang bigote. Pero saan nga ba ako mag-umpisa? Ano ang first step? Sir. Hindi po talaga ako marunong. Hindi ko po alam kung paano, muling kong bigkas habang isa kong tinitingnan ang laman ng kabinet. Totoo naman kasi wala akong kahit isang ideya kung paano ba. Ang lakas ng loob mong mag-suggest hindi ka naman pala marunong, narinig kong bigkas nito. Pinagulong na nito ang wheelchair patungo sa akin at ito na ang naghalungkat sa loob ng kabinet.
May iilang gamit siyang inilabas na ngayon ko lang din nakita at hindi ko alam kung paano gamitin kaya tahimik ko lang siyang pinapanood. Dalhin mo itong mga inilabas ko doon sa sink. Ikaw na lang ang assistant ko since sa iyo galing ang idea na ito. Narinig kong wika nito at muli nitong pinagulong ang wheelchair patungong lababo. Tahimik kong dinampot ang mga gamit na inilabas niya mula sa kabinet. Sa totoo lang, excited ako. Sa wakas, mag-aahit na siya at makikita ko na ang totoong gandang lalaki ng amo ko. Gwapo naman siya kahit may balbas pero alam kong mas gwapo siya kung wala na siyang buhok sa kanyang mukha at bibig. Kapag successful ang ahit portion namin ngayon, buhok niya na naman ang susunod kong isa, suggest sa kanya. Tahimik ko lang na pinapanood si Sir Kenneth habang inuumpisahan na nito ang proseso ng pag-aahit. Naghilamos ulit ito pagkatapos may inilagay siyang mabulang bagay sa kanyang bigote. Ilang saglit lang, on niya na ang isang machine na may blade at inumpisahan niya ng tangalin ang bigote niya. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinapanood ang buong proseso ng pagtatangal niya ng balbas. Bawat pagbagsak ng buhok sa sahig ay ang kislap ng tutuwa sa aking mga mata. Hindi din ako makapaniwala na papakinggan ni Sir Kenneth ang suggestion ko. Nagtagal lang naman ng ilang minuto at tuluyan na nga nitong natangal ang balbas niya. Ang matagal ko ng pangarap na makita ang buong mukha ni Sir Kenneth na wala ng buhok ay natupad na. Pero bakit ganito? Bakit feeling ko lalo siyang pumugi? Tumampad na kasi sa paningin ko ang mamula-mamula nitong labi. Ang mala, Leonardo DiCaprio nitong hugis ng mukha at ang matangos nitong ilong. Shit na malagkit para siyang artista na nakikita ko lang sa cover ng notebook ng mga ka-classmate ko noong nag-aaral pa ako ng elementary. Kahit naman palagi ko itong nakakasalubong si Sir Kenneth, noong hindi pa ito na aksidente, iba pa rin talaga ang impact niya sa akin ngayon. Bakit parang ang sarap panggigilan ang gwapo niyang mukha? Kahit na medyo mahaba pa rin ang buhok nito, hindi iyon kabawasan sa ganda nitong lalaki. Kapag mag-artista itong si Sir Kenneth, mag-a-apply pa rin talaga ako kahit alalay niya. Parang love ko na nga siya shocks. Ella. Hello, napakurap ako nang makailang ulit nang bigla ako nitong sabuyan ng tubig. Bigla akong nagising sa katotohanan na nagdi-daydreaming na pala ako. Parang gusto ko naman tuloy sapukin ang sarili ko dahil hindi ko na naman napigilan ang sarili ko. Para na naman akong tanga sa harap ni Sir Kenneth. Nakakainis. Sir, ano po iyon? Heist, bakit po ba kayo nang sasaboy? Wala pa po akong balak maligo Nakasimangot kong sagot habang pinupunasan ko ang nabasa kong mukha. Kanina pa kita tinatawag pero parang wala ka sa sarili mo. Ano ba ang nangyari sa iyo? Puyat ka ba at nakatulog ng nakatayo? Tanong nito. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiwi. No. Hindi ako aamin na papantasyahan ko siya. Nakakahiya iyon. Ang tagal niyo po kasi natapos. Nagugutom na ako, pagdadahilan ko kaagad kong napansin ang biglang pagsalubong ng kilay niya. So iyon lang pagkatapos mo akong himukin na mag-ahit wala man lang akong narinig na kahit anong salita mula sa iyo. Gutom ka at gusto mo nang umiska po, naiinis na sagot nito. Napatanga naman ako dahil sa sinabi niya bakit, ano ba ang dapat kong sabihin pagkatapos niyang mag-ahit liban sa lalo siyang pumugi. Bagay naman po sa inyo sir. Para po kayong naging tao hindi na po kayo mukhang ermitanyo. Kinakabahan kong sagot. Sa gulat ko, bigla nitong ibinato ang hawak niyang towel sa akin. Mabilis na pinagulong ang kanyang wheelchair palabas ng banyo at naiwan naman akong naguguluhan. Ano na naman? Bakit nagalit? May mali na naman ba akong nagawa or sinabi? Hindi ko maiwasang bigkas at kaagad ko itong sinundan. Mamaya ko nalilinisin ang kalat niya dito sa banyo. Unahin ko munang suyuin ang tinutupak ko na namang amo. Sir, saglit lang naman po. Huwag naman kayong magalit sa akin. Wika ko pa at mabilis na din na lumabas ng banyo para sundan ang tantrums ko na naman na amo. Naabutan ko siyang palabas na ng silid kaya kaagad ko itong sinundan. Nandito na pala kami sa ibabang bahagi ng bahay at makakalabas na siya ng bahay nang hindi na kailangan ng alalay. Wala akong choice kundi sundan ito pero napahinto din nang marinig ko ang boses ni Madam Arabella. Pababa ito ng hagdan kaya natigil na din si Sir Kenneth sa pagpapagulong ng kanyang wheelchair. Good morning Madam, ako na ang naunang bumati.
Hindi kasi nakaligtas sa paningin ko ang gulat sa mga mata ni Madam Arabella habang nakatitig sa anak. Baka naninbago dahil wala ng bigot si Sir Kenneth eh. Wish ko lang na sana matuwa din siya. Kenneth, anak. Ikaw ba iyan? Abat, bagay sa iyo ah. Iwakas, mabuti naman at naisipan mong ahitin na iyang balbas mo. Ang pogi ng anak ko ah, masiglang wika ni Madam Arabella. Tuwang-tuwa ito sa hitsura ni Sir Kenneth, kaya hindi ko na din maiwasan na mapangiti habang naglalakad na din palapit sa kanila. Good morning, Mom. Wala namang nabago. Kailan lang ako nagpatubo ng balbas tapos kung makareact kayo parang first time nyo akong nakitang walang balbas, sagot naman ni Sir Kenneth. Basta, masaya ako. Kung pwede nga lang na ako na ang aahit sa lintik na bigot mong iyon eh, matagal ko na sanang ginawa, sagot naman ni Madam Arabella. Nga po Madam. Lalong pumugi si Sir Kenneth noong tinanggal niya na ang bigote niya. Hindi na po siya mukhang dugyot, hindi ko maiwasang sabat na ikinatawa naman ni Madam Arabella. Napatingala pa sa akin si Sir Kenneth at masama akong tinitigan. Pilit ko naman itong inisyan at nag-peace sign pa. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kanina pa mainit ang ulo niya sa akin. Wala naman akong naisip na dahilan dahil wala naman akong nagawang pagkakamali. Malinis ang konsensya ko kaya sana GA na kami. Ibig mong sabihin, mabaho ako noong may balbas pa ako, bakas ang inis na tanong nito sa akin. Tingnan mo nga naman imbes na ang mommy niya ang kausapin niya, ako itong pinagbalingan ng pansin. Quite na nga lang siguro ako. Parang mainit na naman ang ulo nitong amo ko at tiyak na maghapon na naman itong nakabusangot sa akin. Hindi naman po kayo mabaho sir. Pero promise mas maayos po kayo tingnan ngayon kumpara noon. Siguro, bawas-bawasan niyo lang po ang kasungitan niyo para hindi po kayo kaagad tumanda. Ang gwapo niyo pa naman sana pero ang sungit-sungit niyo po. Nakangiti kong sagot. Hindi nakaligtas sa pandinig ko ang mahinang muling pagtawa ni Madam Arabella. Nakuha niya tuloy ang atensyon ko at hindi ko na napansin pa ang pagguhit ng matamis na ngiti sa labi ni Sir Kenneth. Baka may nasabi akong ikinatuwa niya. Kayo talaga. Kayo na nga lang itong palaging magkasama, palagi pa kayong nagbabangayan. Ano na naman ba ang pinag-aawayan niyo? Tanong ni Madam. Ang gaan talaga kausap ng amo kong ito. Parang nakikipag-usap lang ito sa isang kaibigan at hindi sa isang kasambahay. Hindi ko talaga ramdam sa kanila ang layo ng agwat ng estado ng buhay namin. Kaya nga kahit palagi akong sinusungitan nitong si Sir Kenneth, hindi ko talaga ito susukuan. Mananatili ako sa pamilyang ito habang kailangan nila ang serbisyo ko. Hindi kami nag-aaway, Mom. Nagkataon lang na maagang tinupak itong assistant ko kaya sira din ang umaga ko. Pero ayos na ako ngayon. Maaga akong tatambay ng garden para naman makapag-relax, narinig kong sagot ni Sir Kenneth. Parang gusto ko itong barahin. Ako pa ngayon ang tinupak gayong siya itong bigla na lang nagsungit. Gayon pa man, pinalagpas ko na lang. Baka lalong magalit sa akin kung sagot-sagutin ko pa siya eh. Saka, mukhang okay na ang mood niya ngayon. Hindi ko naramdam ang inis sa boses niya eh. Yes, Seth, baka naman dahil sa presensya ng mommy niya. Well, ang mabuti pa, sumabay ka na sa amin sa pagkain ng agahan. Maya bababa ang daddy mo. Maaga siya papasok ngayon ng opisina dahil may meeting daw siya kay Miss Choi. Nakangiting sagot ni Madam sa kanyang anak. Kaagad ko namang napansin ang pagtango ni Sir Kenneth, kaya ako na mismo ang nagtulak ng kanyang wheelchair papuntang dining area. Hindi naman nagtagal dumating na din si Sir Court na bakas ang tuwa sa kanyang mga mata nang mapansin nito ang presensya ng kanyang anak. Tamang-tama daw dahil medyo matagal niya nang hindi nakakasama si Sir Kenneth sa pagkain ng breakfast. Kung noon, oatmeal at isang sliced bread lang ang kinakain ni Sir Kenneth, kumain na ito ng inahain na sinangag, egg at bacon. Magana itong kumain ng breakfast na kauna-unahan niyang ginawa simula noong inaalagan ko siya. Narinig ko din na nagtatanong ito sa kanyang ama tungkol sa takbo ng negosyo na malugod namang sinagot ni Sir Court. Parang bigla kong na-miss ang pumasok ng opisina, wika pa ni Sir Kenneth. Nagkatinginan naman sila Madam at Sir Court na may ngiting nakaguhit sa labi. Kailangan mo munang magpagaling. Huwag kang magmadali, darating din ang oras na muli kang makakapasok ng opisina. Miss na miss ka na nga ng mga empleyado natin. Hinahanap ka na nila sa akin, sagot naman ni Sir Court.
Hayaan niyo Dad, pagkatapos ng operasyon na ito, makakapasok din po ako kaagad ng opisina. Pwede po kayong magbakasyon anywhere ni Mommy ay ako na muna ang bahala sa negosyo natin. Puno ng pag-asa ang boses ni Sir Kenneth habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Iyon naman talaga ang hangad ng lahat eh. Ang muli siyang makalakad at muling manumbalik sa normal ang buhay niya. Sana lang maging successful ang lahat.